Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre katulad ng dati sa anong panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Binabati ko po kayong lahat. At muli sumati ang pagpapala para sa araw na to. Ang pag-usapan natin ngayon itong tungkol sa gusto kasing magsulong nila o maghahain ng mga resolusyon na imbestigan yung tungkol sa agreement ni dating Pangulong Duterte sa China. Mukhang sabi nga mahirap. Hindi ito niya sinasang-ayunan ni Senate President Miguel Zubiri dahil nga magkakaroon ito ng hindi maiwasan na magkaroon ito ng bahid ng politika. Kasi nga naman kung halimbawa lilitaw dun sa investigasyon na medyo panig ka sa China, sasabihin siyempre pro-China ka. At pag medyo nararamdaman na tumututol ka naman sa China, sasabihin naman anti-China ka. Hindi talaga makukuha yung totoong gustong palitawin sa isang investigasyon na gagawin kung may ganong mahaluan ng ganong kulay politika. At yan ang pag-uusapan natin. Liliwanagin natin sa abot na munti nating kakayahan. Munting pananaw para dito sa usapin ito. At siyempre bago yan subscribe muna ng munti kong himpilan makatang tambay. At yung munting kalimbang dyan, pakisuyong-dutin mo na rin para kung mayroon man ako mga upload ulit. Katulad nito, siyempre parating mo na itong mapapanood. Okay. Pero ang gusto ko ritong bigyan din at bigyan linaw sa inyo kung bakit pag sa ganitong usapin, itong komplikadong issue dyan sa China, pag itong administrasyon na ito, pag ang pahayag ng China ay laban sa Duterte, naniniwala kaagad sila rito. Naniniwala sila na totoo ang mga sinasabi ng China. Pero pag ang binabanggit naman ng China, katulad nga nito, ngayon lang mga bagong lumalabas na balita ito, tungkol naman sa pinasok na New Model Agreement ng pamahalang Marcos na ito sa kasalukuyan. Sinasabi na nila na constant liar ang China. Pakinggan nyo to. Mas lalong dapat po na maimbestigahan. Di ba? Kagaya niyan ngayon, nilalaglag ng China si Digong. Sinasabi naman niya na wala naman siyang ganong klaseng pinasok na agreement. Tapos sabi ng mga alipores niya, gaya nila Crisep, hindi po basta-basta maglalabas ng ganyang salita ang China kung wala silang ebidensya. So sino ho ba sinungaling? Sabi niya, hindi maglalabas ng ganoong statement ang embassy ng China kung wala talagang totoong pinasok na agreement. Sabi nga niya, sino ba sinungaling? Siyempre, ang tinutukoy na sinungaling dito ay si dating Pangulong Duterte. At ang sinasabi naman dito, siyempre, na hindi sinungaling. Hindi yung mga sinasabi ng China. Makikita natin dito na gustong-gusto nga nilang paimbestigahan na para palitawin dito na si Duterte nga ay sinungaling sa pagsasabi na walang secret agreement sa pagitan ng China at ng Pilipinas ng panahon niya. Dahil ayon nga sa kanya, hindi naman maglalabas ng ganoon ng China kung wala yung katotohanan. Ibig sabihin, nagsasabi na totoo yung China tungkol kay Duterte. Pero tingnan nyo naman, pag yung tungkol naman sa administrasyong itang sinasabi ng China, nung maglabas mga ng pahayag ang China, na may new model ng pinasok naman ang administrasyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman ang kanilang sinasabi ngayon. Diba kanina sinabi niya na hindi naman daw magsasabi o maglalabas ng ganong pahayag ang China kung hindi totoo yun. Na ibig nga niya sabihin, sinungaling lang si Duterte kaya ito tumatang. Pero pagkatapos nun, ito naman yung kanyang sinabi nung tinutumbok na ng China yung new model na pinasok naman ng administrasyon ito. Yung kanilang ipinasok na new model of approach to settle the disputes or disagreements in the West Philippine Sea, mag-approve niyang Pangulo Siya ang head, siya ang architect ng ating foreign policy.
Kaso hindi po ganun ang stand ng ating Pangulo. So, what these guys did, they just simply accepted the proposal, but they have no rights to decide. Diba? Sa China, kapag pinakinggan mo pala sila, you sat with them, sa kanila, gagamitin nilang dahilan para sabihin, you already agreed to. Kahit na mismo yung right person, hindi naman nag-agree. May totoo may pinasok nga. Pero hindi naman daw yung sinasang-ayunan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siyempre ito nga magpapasya at magdi-decide. Dahil siya nga yung, di ba siyang policy architect ng bansa. Sabi nga niya rito, hindi pa naman ganap na sumasang-ayon dito ang Pangulo. Sa halip, hindi sila dapat ang magpasya. Na ito na talaga yung papairali na patakaran dyan sa sitwasyong umiiral dyan ngayon sa Ayungin Shoal. Para sa Ayungin Shoal kaya itong new model na ito na sinasabi ng China. Means may pinasok na new model ngayon na ito yung tinututulan nito ngayon na hindi naman daw sumang-ayon dito. At sabi nga niya, ito palang China, hindi ka pwedeng basta makipag-usap ng gano'n. Kahit wala ka mang pagsang-ayon, ipinapakita na agad nito na sang-ayon ka na. Ngayon, sinasabi niya ngayon na hindi naman talaga ganoon ang China na tapat talaga ang China. Ganina sinasabi niya, si Duterte yung binabanggit niya sinungaling si Duterte at totoo ang sinasabi ng China. Di ba sabi nga niya, hindi naman daw maglalabas ng ganoong pahayag ang China kung wala naman talagang totoong agreement. Ngayong ito na, tinatanggihan na niya. At lumilito na talagang yung China ay mahirap kausap at sinungaling pa. At kahit nga yung Coast Guard, ito rin na nagsabi na sinungaling talaga ang China. Si Commodore J. Tariela tungkol sa new model na ito na sinasabi nga ng China. Ito, tingnan niya. Malabo, no? Kaya basahin ko na lang. Sabi niya rito, these are constant liars, sabi niya. Ginugulo lang nila yung public discourse. Kaya dapat, hindi na natin pinagtutuunan ng pansin ang mga ito, sabi niya. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang pagsisinungaling ng China para lang guluhin ang tao. Maliwanag na itong administrasyon na ito, talagang pagkay Duterte, tinatanggap nila na hindi sinungaling ang China. Pero nung ungkatin na nito ang new model, tungkol naman sa pinasok ng administrasyong ito sa pagitan ng China at ng Pilipinas, isinasabi na nila na sinungaling ang China. Yun ang maliwanag nakikita natin dito. At ito nga, tinatanggi nga nitong mga ahinisya ng ating gobyerno na may ganun nga raw na bagong agreement, yung new model na sinasabi ng China. Itong, hindi ba, yung National Security Council. Tapos itong Department of National Defense ni Secretary Gibo Teodoro. At itong Western Command na EFP. Tinanggi lahat ng sinasabi na ito ng China. Pagkatapos, ang gusto ko rito bigyan ng diin at dapat malinawan natin at isa-isip na pagka yung alam nila na talagang dapat sisihin si Duterte, kailangan sisihin si Duterte, ipinipilit nila na ito ay karapat-dapat na isisi kay Duterte dahil kasalanan niya ito. Totoo ang sinasabi ng China dito, hindi sinungaling ang China. Siyempre titirahin nila si Duterte ron, kaya sinasabi nila na hindi sinungaling yung China. Nung maglabas naman ng bagong new model itong China, sa pagitan ng Pilipinas, sa panahong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi na nila biglang sinungaling na yung China. At ito, may sinasabi pa nga kanina na mahirap talaga ang China. Hindi ka pa man sumasang-ayon, pagka nakipag-usap ka na sa kanila, ibig sabihin, sang-ayon ka na. Ngayon nakikita nila yung pag-uugali ng China na mukhang hindi nga katiwa-tiwala. Pero nung kay Duterte, bilis na bilis ka agad nilang maniwala at magtiwala dito na ang mga sinasabi nito totoo.
na hindi nga raw ito maglalabas ng gano'ng mga pahayag kung wala talagang agreement na pinasok si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte. Ang sistema nila, kahit talaga totoong may magagawa sila para wag na itong pahabain at maging problema, ay ginagawan pa rin nila ng problema. Para ano? Para dumagan ang lahat ng sisi at sisihin ng taong bayan. Iyang nakalipas na pamahalaan ni Duterte. Na lahat ng problema, si Duterte talagang may kagagawan. Yes, ayon nga sa kanya, tapat naman yung China. Tapat pala. Kung sa kalaban nila, nung sila nagtirahin, isinungaling na bigla yung China.